Peking duck na naman ang lulutuin ko mga bay, kaya tara samahan niyo ako magluto ng simpleng content dito sa amin sa bukid. Magandang umaga mga bay. Bago ako magluluto ng Peking duck mga bay, magpapakulo muna tayo ng tubig kasi ito yung gagamitin ko mamaya pangtanggal ng balahibo sa itik. At umakyat na rin ako sa puno ng nyug para makakuha tayo ng buko kasi ito yung gagamitin ko mamaya pang sabaw sa ating lulutuin na Peking duck dito sa amin sa bukid. Mas maganda sana kapag Sprite yung isasabaw natin sa ating lulutuin na Peking duck ngayon mga bay kasi wala tayong Sprite dito sa amin sa bukid kaya ito na lang sabaw ng buko yung ilalagay natin. At nung nakarating na ako dito sa aking bahay ko boy, agad na umalis yung mga itik para maghanap ng mga pagkain nila. Pero nakahuli na ako ng isa, nilagay ko lang pala sa kulungan bago sila nakaalis at ituturo ko din sa inyo kung paano malalaman yung lalaki na itik. Ito pala yung sinyalis sa lalaki na itik mga bay, yung may baloktot na balahibo sa buntot. Bakit pala lalaki yung itik na kinatay ko ngayon dito mga bay? Kasi halos na pumantay sa karamihan ng mga babae yung mga lalaking itik. At sabi din ng iba ay okay lang daw kapag dalawa yung lalaki tapos 10 yung babae. At pagkatapos ko matanggalan ng balahibo ay hinugasan ko lang to dun sa amin sa balon. At papakuluan muna natin ng tubig para lumambot naman yung laman at mamaya na natin ilalagay yung tubig ng buko. At nilagyan ko nilang din ng kunting asin para naman may lasa habang pinapakuluan natin ito. At ito lang pala kasimple mga panakot na ilalagay natin mamaya mga bay, sibuyas, bawang, pamintang buo at saka dahon. Ang tawag pala sa amin dito sa amin sa probinsya mga bay ay patutuya. Ay mali, patutin pala mga bay. At pagkatapos natin mapalambot yung itik mga bay, tinapon ko lang yung tubig kasi yung gagamitin natin pang sabaw ay tubig ng buko. First time ko pala din magluto ng ganito dito sa amin sa bukid mga bay, napapanood ko lang sa YouTube kaya ginaya ko na lang din. Di ko alam pala kung anong tawag dito sa Tagalog mga bay, ang pagkakaalam ko lang ay Peking duck ang tawag nito kung tama ba rin. At ang pagkatapos ko mailagay yung lahat ng mga sangkap sa kaldero ay agad ko naman binuksan yung buko para maisabaw na natin sa ating nilutong Peking duck. Medyo matigas na pala yung nakuha natin na buko mga bay pero goods pa rin kasi may sabaw pa naman. At syempre bago ko ibubuhos yung tubig ng buko mga bay sa kaldero ay titikman ko muna dahil sa sobrang sarap ng buko ay napa-approve yan. Nadamihan ko pala sa pag-inom ng tubig ng buko mga bay kaya konti na lang yung nailagay kaya nagkuha na din ako ulit para marami yung sabaw. Ganun din pala ulit yung nakuha ko na buko mga bay, medyo matigas na pwede na kudkurin. At ang pagkatapos ko maibuhos yung tubig ng buko mga bay, agad ko naman tinimplahan, nilagyan ko lang ng magic sarap at tanglad. Takpan lang muna natin saglit at kung kumulo na at konti na din yung sabaw kaya lagyan na muna natin ng asukal na konti para lumapot yung sabaw at nilagyan ko lang din ng konting sili para naman may anghang yung Peking duck natin na niluto. Ito na pala yung hitsura ng patutin mga bay kung tawagin naman dito sa amin sa probinsya. Sa inyo bay, anong tawag sa luto na ito? Paki-comment naman bay para malaman ko kung saan umabot ang simpleng content na ito. Hindi pala masyado lumapot yung sabaw natin mga bay kahit nilagyan ko na ng asukal. Dahil na siguro ay kunti lang na tubig na buko na ilagay natin mga bay kaya hindi masyado lumapot yung sabaw. Pero hindi pa rin tayo titigil sa pagluluto ng ganito mga bay hanggat di natin makukuha yung perfect na pagkaluto nito. Sabi nga nila bay, learn to fight but not to quit. Banatan tayo ng banat bay hanggat di natin matutupad yung ating mga pangarap sa buhay. Hanggang dito lang muna itong video na to bay. Maraming salamat sa panonood.